Ang regular na tunog mula sa monitoring machine sa emergency room ay umalingaw-ngaw sa tahimik na umaga sa Johns Hopkins Hospital sa Baltimore. Ang mga numero ay kumukurap pa rin, ngunit wala ni isa sa grupo ng mga doktor ang naniniwala na mayroon pa itong kabuluhan. Kinumpirma na nila ang lahat ng reflexes. Ang huling konklusyon ay naitala sa record. Ang pasyenteng si Ethan Hughes, 25 taong gulang, ay brain dead na. Si Richard Hughes, ang ama, ay tahimik na nakaupo sa sulok ng silid, nakatitig sa mukha ng kanyang anak na parabang sinusubukan niyang maghanap ng anumang senyales upang pasinungalingan ang malamig na konklusyon. Ang silid na puno ng modernong kagamitan ay naging isang espasyo na mabigat at halos hindi na makahinga. Ang mga naroroon ay hindi nag-uusap. Alam ng bawat isa na ang lahat ng medikal na pagsisikap ay nagtapos na at ilang huling administrative na pamamaraan na lamang ang natitira bago ituring na tuluyan ng yumao ang katawan na iyon. Sa labas, ang balita tungkol kay Ethan Hughes ay kumalat na sa buong Baltimore. Tinawag siya ng media na batang tagapagmana ng Hog Holdings, isang real estate conglomerate na dating lumabas sa mga financial magazine bilang simbolo ng mayayamang tagapagmana. Ang mga lumang larawan niya ay ipinapakita sa telebisyon. Ang kanyang tiwala at masiglang ngiti ay kabaligtaran ng kasalukuyang imahe, isang katawan na nananatiling tahimik sa hangganan ng buhay at kamatayan sa tulong lamang ng life support system. Sa loob ng silid na iyon, hindi nagbigay pansin si Richard sa media. Sanay siya sa atensyon ng publiko, sa kanyang pangalan na lumalabas sa mga balitang pang-ekonomiya, ngunit hindi niya inakala na makikita niya itong kalakip ng salitang pagkawala ng anak. Tila tinanggap na ng mga nasa medical team ang katotohanan. Nagpalitan sila ng mahihinang usapan tungkol sa paghahanda para sa organ donation. Ang lahat ay ginawa sa propesyonal na tono. Walang emosyon na saksihan na nila ang napakaraming katulad na kaso para magkaroon pa ng pananampalataya sa imposible. Sa gitna ng kapaligirang iyon, may isang tao lamang na hindi pa umaalis sa hallway. Siya ay isang night shift na janitress. Katatapos lang ng kanyang shift ngunit hindi nagmadaling umuwi. Ang babaeng iyon ay si Maria Elena Maea Reyes, isang batang Pilipino na ilang taon pa lamang sa Amerika. May logo ng ospital ang kanyang uniforme at nakasabit ang ID name tag niya. Kadalasan siyang nagtatrabaho sa administrative area o recovery ward, ngunit ngayong umaga ay naitalaga siya sa VIP floor, kung saan ginagamot ang mga espesyal na pasyente. Alam ni Maea na mahalaga ang shift. Sinabihan siyang maging maingat dahil ang silid ay para sa isang pasyenteng may mataas na katayuan. Nang dumaan siya sa pinto, hindi sinasadyang napatingin siya sa nameplate sa tabi ng kama, Ethan H. Nakilala niya ang pangalan dahil nabasa niya ito sa balita. Bagamat wala siyang interes sa mundo ng mayayaman, alam ni Maea ang bigat ng pangalang iyon sa lipunan ng Amerika. Tiningnan niya ang mga kumukurap na numero sa monitoring machine at pagkatapos ay ang lalaking tahimik na nakaupo sa tabi ng kama, ang ama ng pasyente. Ang lahat sa silid ay hindi pangkaraniwang tahimik. Isang katahimikan na hindi nagmumula sa kapayapaan kundi sa pagtanggap. Hindi niya alam kung bakit siya tumigil doon ng mas matagal kaysa karaniwan. Dapat sana ay mabilis niyang ginawa ang kanyang paglilinis at umalis na. Ngunit may isang bagay na nagtulak sa kanya na tumingin ng mas maigi. Nasa isip pa rin niya ang kanyang lumang kaalaman, ang mga alaala ng isang nakaraang panahon. Bago siya pumunta sa Amerika, nag-aral siya ng medisina sa Pilipinas at nag-internship sa isang malaking ospital. Bagamat hindi kinikilala ang kanyang credential dito, hindi pa rin naglalaho ang alaala ng propesyon. Nang makita niya kung paano gumagana ang screen, ang mga waveform na bahagya pa ring umaaligid kahit pa tinawag itong signal noise, nakaramdam ng pag-aalala si Maea, ngunit wala siyang sinabi. Sa lugar na ito, walang karapatan ng isang janitress na magbigay ng opinyon tungkol sa medisina. Isa-isang umalis ang mga doktor sa silid, naiwan ang ama. Tahimik na kaya iniiwasan siyang lapitan ng lahat. Walang sinumang nangahas na magbigay ng salita ng pag-alo. Alam nila na walang anumang salita ang angkop para sa pagkawala na iyon. Nang sumara ang pinto ng silid, nakatayo pa rin si Maea sa labas ng hallway. Narinig niya ang ilang nurse na nagbubulungan na mamayang hapon
ay ililipat na ang pasyente na pumayag ang pamilya na i-donate ang mga organ upang iligtas ang iba. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ang pagliligtas ng buhay ay isang marangal na bagay, ngunit sa kanyang loob ay may mali. Hindi ito pagtutol, kundi isang malabong intuition na hindi pa ito ang tamang panahon. Sinabi niya sa sarili na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Sa Amerika, ang lahat ng proseso ay isinasagawa ng eksakto. Walang nagkakamali sa pagtukoy sa buhay o kamatayan. Dumaan siya sa pinto ng silid ng isang beses pa upang tingnan kung may nakalimutan ba siya. Ang ama ay nakaupo pa rin sa parehong posisyon. Ang mga mata ay nakatitig pa rin sa kanyang anak. Marahil ay nagdarasal siya o marahil ay hindi lang niya alam ang gagawin. Yumuko si Maya at lumabas, ngunit ang kanyang isip ay nakakapit pa rin sa imaheng iyon. Umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang ideya na kung sa Pilipinas, marahil ay susubukan pa ng mga tao ang ilang paraan. Dito, kapag ang mga numero at graph ay huminto sa pagiging makabuluhan, tinatawag nila itong pagtatapos. Nang bumaba siya, dumaan siya sa staff room kung saan nagpapalabas ng morning news. Sa screen, ang news anchor ay nag-uulat tungkol sa aksidente ni Ethan Hughes. Sandaling ipinakita ang imahe ng nagkabasag-basag na sports car sa I-95. Binigyang diin ng commentator, kinumpirma ng pulisya na kritikal ang kondisyon ni Hughes, walang pag-asang gumaling. Napabuntong hininga si Maya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit lalong lumakas ang pakiramdam ng pag-aalala sa kanyang dibdib. Alam niya na ang ganitong balita ay karaniwang nagtatapos sa isang pakikiramay, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya na hindi patapos ang lahat. Ang ospital ay patuloy na gumagana tulad ng dati. Ang mga shift ay sunod-sunod, ang mga pasyente ay lumalabas at pumapasok walang nagbigay pansin na sa itaas na palapag, may isang ama na nakaupo sa tabi ng kanyang anak na itinuturing ng wala ng buhay. Sa isang bansa na gumagana ayon sa prinsipyo, walang lugar para sa walang basehang emosyon, ngunit sa gitna ng malamig na agos na iyon, may isang estranghero, walang titulo, na lihim pa ring naniniwala na may natitira pa. Hindi pa oras ng pahinga, kaya hindi pa umuuwi si Maya. Umupo siya sa waiting area, nakatingin sa listahan ng susunod niyang trabaho. Ang pangalan ng VIP floor ay lumabas pa rin sa schedule para sa afternoon shift. Nagtanong siya sa sarili kung dapat ba siyang magpalit ng shift, ngunit nagbago ang isip niya. Ang pagnanais na bumalik sa silid na iyon ay tila mas malakas kaysa sa kanyang katinuan. Hindi siya nangahas mag-isip kung ano ang gagawin niya. Gusto lang niyang tingnan muli upang kumpirmahin na ang naramdaman niya kaninang umaga ay talagang walang kabuluhan. Dahil kung hindi ito walang kabuluhan, ibig sabihin ay nagkamali ang lahat at iyon ay halos imposible. Nang maghapon, nagsimulang dumami ang tao sa ospital. Nagbukas muli ang mga klinika, patuloy na umalingaw-ngaw ang mga announcement sa loudspeaker. Tumayo si Maya, inayos ang kanyang uniforme at umakyat sa palapag. Nang marating niya ang hallway kung nasaan ang silid ng pasyente, nakita niya ang dilaw na ilaw na nagmumula sa loob. May ilang doktor na nag-uusap at ang ama ay nasa parehong lugar pa rin. Ang eksenang iyon ay pamilyar kaya naramdaman niyang tila huminto ang oras na ang lahat ay naghihintay ng isang bagay na wala pang pangalan. Tumigil siya sa pinto, tahimik na nakatingin. Walang nagbigay pansin sa kanya at walang sinuman ang kailangang magbigay pansin. Sa mahigpit na hierarchy ng isang ospital sa Amerika, ang isang tulad ni Maya ay umiiral lamang sa gilid tahimik na ginagawa ang kanyang trabaho at pagkatapos ay naglalaho. Gayunpaman, sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang parehong lumang pag-iisip. May oscillation pa, may pagkakataon pa. Ang salita ay hindi lumabas, umiiral lamang sa kanyang isip. Mahina siyang huminga at umatras. Sinasabi sa sarili na tapusin ang trabaho tulad ng dati. Ngunit kahit anong pilit niyang kalimutan, nanatili ang pakiramdam ng pagkabalisa. Nang dumating ang gabi, ang lungsod ng Baltimore ay nalubog sa mga ilaw at ang VIP floor ng ospital ay maliwanag pa rin. Umalis si Maya sa kanyang shift, ngunit bumagal ang kanyang mga hakbang nang dumaan siya sa hallway na iyon. Narinig niya ang nurse na nag-uusap tungkol sa paglilipat ng pasyente bukas ng umaga.
May nagbiro na kahit papaano ay nakatulong siyang magligtas ng ilang buhay. Walang nakakaalam na may isang taong nakatayo sa labas na tahimik na nakikinig, mabigat ang dibdib. Naintindihan niya ang ibig nilang sabihin, ngunit hindi niya ito matanggap ng ganoon kadali. Sa isang malayong bahagi ng mundo, natutunan niya na hanggat may isang senyales, isang maliit na oscillation, dapat pa ring sumubok ang mga tao. Nang gabing iyon, hindi natulog si Maea. Sa kanyang isip, lumabas pa rin ang mga kumukurap na numero sa screen, ang mga waveform na hindi pa tuluyang patag, at ang mukha ng ama na walang kibo. Isang ideya ang patuloy na bumabalik, malinaw at matatag, marahil may napalampas ang lahat. At kung totoo iyon, sa loob lamang ng 5 segundo, maaaring magbago ang lahat. 3 araw bago lumabas ang pangalang Ethan Hughes sa balita, malamig at basa ang Baltimore. Nang gabing iyon, si Richard Hughes ay nasa pinakamataas na palapag ng opisina ng Hug Holdings sa gitna ng lungsod, patuloy na tinitingnan ang financial report kahit pahalos hating gabi na. Siya ang uri ng tao na naniniwala na ang lahat ay maaaring kontrolin sa pamamagitan ng pagkalkula at disiplina. Sa loob ng mahigit 30 taon, binuo niya ang kanyang kumpanya mula sa isang maliit na real estate project tungo sa $1 bilyong na imperyo. Tinawag siyang simbolo ng tagumpay ng Amerika, malamig, lohikal, hindi kailanman hinahayaang makialam ang emosyon sa trabaho. Ngunit maging ang pinakadisiplinadong tao ay may kahinaan, at ang kahinaan ni Richard ay ang kanyang kaisa-isang anak. Lumaki si Ethan Hughes sa isang marangyang tahanan, ngunit walang init. Nag-aral siya sa pribadong paaralan, nag-aral sa ibang bansa, at bumalik na may posisyon sa board of directors ng kumpanya. Sa media, nakita ng mga tao ang imahe ng isang talentadong tagapagmana, isang binata na may tiwalang ngiti, marunong makipag-ugnayan sa media at marunong gawing entablado ang press conference. Ngunit sa bahay, may isang di nakikitang pader sa pagitan ng ama at anak. Palaging naramdaman ni Ethan na ikinukumpara siya sa napakalaking imahe ng kanyang ama. At hindi maitago ni Richard ang kanyang pagkadismaya nang makita na wala sa kanyang anak ang disiplina na itinuturing niyang susi sa tagumpay. Ang kanilang pag-uusap ay madalas na nagtatapos sa katahimikan o pagtatalo. Nang Biyernes ng gabi, tumawag si Ethan sa kanyang mga kaibigan at nagkayayaan na uminom. Sinabi niya na maikling pagkikita lang ito, ngunit alam ng lahat na ang kanyang mga get-together ay karaniwang nagtatapos malapit na sa umaga. Alam iyon ni Richard. Marami na siyang beses na nagbabala at minsan ay kinuha pa niya ang credit card ng anak, ngunit pagkatapos ng ilang linggo, bumalik ang lahat sa dati. Sa kanyang paningin, si Ethan ay matalino ngunit mahina, nabubuhay ayon sa emosyon at walang tiyaga lahat ng kinasusuklaman niya sa sarili niya. Nang makita niya ang pangalan ng kanyang anak sa isang entertainment magazine nang mas madalas kaysa sa mga business newspaper, itinuring iyon ni Richard na kahihiyan. Minsan ay sinabi niya sa galit na kung hindi magbabago si Ethan, babawiin niya ang mana. Ang mga salitang iyon ay nagpalayo pa sa kanilang dalawa. Bandang 2:00 ng madaling araw, tumunog ang telepono ni Richard. Ito ay tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kabilang linya ay ang boses ng isang pulis na nagsasabing may malubhang aksidente sa I-95. Ang sasakyan ay nakarehistro sa pangalan ni Ethan Hughes. Ang lahat pagkatapos noon ay naging malabo. Hindi naaalala ni Richard kung paano siya umalis sa opisina, alam lang niya na pagkatapos ng ilang minuto, nasa ospital na siya. Nang dalhin siya sa emergency room, nakita niya ang kanyang anak na nakahiga sa kama. Ang mukha ay puno ng pasa, ang katawan ay may nakakabit na maraming tubo. Isang on-duty doctor ang nag-ulat ng kritikal na kondisyon, humihingi ng lagda para sa pahintulot sa emergency surgery. Pumirma si Richard nang hindi binabasa ang nilalaman, nanginginig ang kamay sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Tumagal ang operasyon buong gabi. Pagsapit ng umaga, lumabas ang chief surgeon, isang lalaking nagngangalang Davis na may seryosong mukha. Sinabi niya na ginawa nila ang lahat, ngunit si Ethan ay nagkaroon ng matinding pinsala sa utak, kumalat ang blood clot at masama ang prognosis. Tahimik na nakatayo si Richard, narinig lamang ang napakahirap na mga salita. Sisikapin namin. Buong buhay niya ay naniniwala siya sa mga numero at datos,
ngunit ang mga medical na numerong ito ay naging walang kabuluhan. Pumasok siya sa intensive care unit. Tiningnan ang kanyang anak na nakakonekta sa mga aparato. Ang mga tunog ng makina ang pumalit sa tunog ng totoong paghinga. Sa kanyang isip, ang lahat ng imahe ng kanilang pagtatalo, ang mga malamig na salita ay biglang bumalik, malinaw at masakit. Ang unang araw ay lumipas sa matinding tensyon. Hindi umalis si Richard sa silid, lumabas lamang nang hilingin ng doktor na pumirma pa ng mga dokumento. Tumanggi siya sa lahat ng tawag mula sa kumpanya. Sinabi sa kanyang assistant na ipaubaya muna ang lahat sa vice president. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na isinantabi niya ang trabaho. Pagsapit ng gabi, bumalik si Dr. Davis. Sinabing walang pagbabago sa sitwasyon, patuloy na lumalaki ang pamamaga ng utak, mataas ang panganib ng brain death. Tinanong lamang ni Richard, "May pag-asa pa ba?" Nag-aalangan si Davis, "Napakaliit, ngunit hindi pa kami tumitigil." Ang sagot na iyon, bagamat marupok, ay pinanghawakan niya tulad ng isang life raft sa gitna ng dagat. Sa pangalawang araw, walang reaksyon si Ethan sa anumang stimulus. Unti-unting bumaba ang mga index, inayos ang ventilator upang mapanatili ang artipisyal na heart rhythm. Nakaupo si Richard sa tabi ng kama, hindi nagsasalita, hindi kumakain at hindi umaalis. Nagsimulang tingnan siya ng lahat sa ospital ng may pagkaawa at paggalang. Alam ng lahat na ang mayaman na lalaking iyon ay dumaranas ng isang bagay na hindi kayang iligtas ng pera. Ilang tao mula sa management ng kumpanya ang bumisita, nagbigay ng mga salita ng pagpapalakas, ngunit halos hindi sumagot si Richard. Sa kanyang loob, isang takot na lamang ang natitira. Takot na kapag umalis siya sa silid na ito, mawawala na ang kanyang anak magpakailanman. Nang ikalawang gabi, bumulong siya sa kanyang walang malay na anak. Ang kanyang boses ay mababa at malalim. Sa unang pagkakataon, humingi siya ng tawad kahit alam niyang hindi naririnig ni Ethan. Napagtanto niya na sa loob ng lahat ng panahong iyon, hindi niya talaga naintindihan ang kanyang anak. Pinuwersa niya ang anak na maging kopya niya, nakalimutan na ang kanyang anak ay ibang tao na may sariling ambisyon at ibang paraan ng pamumuhay. Ang paghingi ng tawad na iyon ay paulit-ulit niyang sinasabi na parang isang panalangin. Sa labas ng silid, dumaan ang mga staff ng ospital. Nakilala ng lahat ang lalaking dating lumabas sa Forbes magazine na ngayon ay nakaupo doon, maliit sa gitna ng sakit ng pagkawala. Pagsapit ng ikatlong umaga, pumasok si Dr. Davis na may mukhang pagod. Sinabi niya na isinagawa na nila ang lahat ng kinakailangang pagsusuri at ipinakita ng resulta na wala ng neurological activity sa brainstem. Ang conclusion ay sinabi sa maingat na tono ngunit malinaw ang kahulugan. Si Ethan ay brain dead. Idinagdag ni Davis na maaari nilang panatilihing gumagana ang puso at baga ng ilang oras sa tulong ng makina, sapat na oras upang makapaghanda ang pamilya para sa organ donation kung gusto nila. Nakinig si Richard ngunit hindi nagbigay ng reaksyon. Tinitigan niya ang kanyang anak, naalala ang huling beses na nagkita silang dalawa. Isang maliit na pagtatalo tungkol sa trabaho na nagtapos sa pag-alis ni Ethan nang hindi nagpapaalam. Naisip niya na magkakaroon pa siya ng pagkakataon na humingi ng tawad, ngunit ngayon ay nawala na ang pagkakataong iyon. Nagsimulang maghanda ng mga dokumento ang mga medical staff. Isang tao ang mahinang nagtanong tungkol sa desisyon sa organ donation. Nananatiling tahimik si Richard ng matagal, pagkatapos ay tumango. Sinabi niya, "Kung makakaligtas ito ng ibang tao, gawin ninyo." Ang pangungusap ay naitala sa minutes. Ngunit nang umalis ang nurse, naramdaman niya ang kirot sa kanyang puso. Nagtanong siya sa sarili kung may karapatan ba siyang magdesisyon ng ganoon para sa kanyang anak. Sa kanyang isip, ang lahat ay halo-halo sa pagitan ng pagkakasala at kawalan ng pag-asa. Nang bumaba ang gabi ng ikatlong araw, ang ospital ay nalubog sa katahimikan, tipikal ng malalaking medical facility. Nakatira pa rin si Richard doon, wala ng luha, wala ng galit. Gusto lang niyang panatilihin ang sandaling ito ng kaunti pa dahil alam niyang kapag sumikat ang araw, magtatapos na ang lahat. Sa isang lugar sa kanyang subconscious, ninais niya na may magsabi na may pag-asa pa, ngunit ang lahat ay tahimik. At sa sandali ng kawalan ng pag-asa na iyon, sa hallway sa labas ay may isang taong nagtatagal, nakatingin sa monitoring board sa pamamagitan ng salamin. Si Maria Elena Reyes.
Ang janitress na katatapos lang ng kanyang night shift ay naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso nang makita niya ang waveform sa screen na hindi pa tuluyang patag. Hindi niya alam kung bakit siya huminto at hindi rin niya alam na pagkatapos lamang ng ilang araw, ang pag-aalinlangan na iyon ang magpapabago sa lahat. Sinimulan ni Maria Elena Reyes ang kanyang ika-4 na magkakasunod na araw ng trabaho sa estado ng pagkapagod, ngunit sinikap pa ring panatilihin ang focus. Ang kanyang schedule sa Johns Hopkins Hospital ay laging puno, lalo na sa mga linggo na kulang sa tauhan. Sanay na siya sa mabilis na ritmo ng buhay, morning shift sa pagmopping ng sahig, afternoon shift sa pag-disinfect ng operating room, night shift sa pagtulong sa paglilipat ng medical waste. Walang nakakaalam ng marami tungkol sa kanya sa ospital, maliban sa isa siyang Pilipino, tahimik at masipag magtrabaho. Para sa kanyang mga kasamahan, si Maya ay ang uri ng tao na mabait, hindi madaldal at hindi kailanman nagrereklamo tungkol sa pagkuha ng extra shift. Bihira siyang magkuwento tungkol sa kanyang personal na buhay. Ilang tao lang ang nakakaalam na nag-aral siya ng medisina sa Pilipinas, ngunit nang pumunta siya sa Amerika, hindi kinilala ang kanyang credential. Kung may magtanong tungkol sa kuwentong iyon, ngingiti lang siya ng mahina at sasabihing, ibang-iba ang lahat. Pumunta si Maya sa Amerika sa pamamagitan ng student visa at nanatili pagkatapos ng programa. Nangarap siyang mag-aral ng neurospecialization, isang larangan na gusto niya mula pa noong nasa University of Santo Tomas siya. Sa mga taon ng internship sa Pilipinas, isa siyang outstanding student at minsan ay napili pa siyang maging research assistant ng isang sikat na propesor. Ngunit nagbago ang lahat nang magkasakit ang kanyang ina. Kinailangan ni Maya na huminto sa pag-aaral upang mag-alaga at pagkatapos ay nagdesisyong maghanap ng bagong pagkakataon sa ibang bansa. Nang dumating siya sa Amerika, napagtanto niya na ang agwat sa wika at sistema ng kalusugan ay nagpahirap sa kanyang pangarap na maging doktor. Sa tuwing maririnig niya ang isang tao na nagbabanggit tungkol sa pagkuha ng certification exam, napabuntong hininga siya dahil alam niyang wala siyang sapat na oras o pera upang magsimulang muli. Ang trabaho bilang janitress ay dumating sa kanya bilang isang pansamantalang solusyon, ngunit ito ay naging kanyang pangunahing trabaho. Hindi nahihiya si Maya tungkol dito. Sa Amerika, natutunan niya na ang anumang trabaho ay marangal kung ginagawa ng may kabaitan. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya ang kirot sa tuwing dadaan siya sa hallway ng ospital, nakikita ang mga doktor na dumadaan ng may tiwala sa mata na dating nasa kanya. May ilang gabi na naglilinis siya ng operating room, tinitingnan pa rin niya ang kumikinang na mga medical instrument at naaalala ang mga tao ng internship sa Pilipinas. Ang lahat ay tila isang buhay ang layo, kahit na ilang taon lamang ang nakalipas. Sa linggong iyon, na-schedule siyang mag-overtime sa VIP section, isang lugar na bihirang italaga sa kanya. Sinabi ng manager na kailangan nila ng pansamantalang kapalit dahil nagbakasyon ang dating staff. Tumango siya nang walang pag-aalinlangan. Ang trabaho sa VIP section ay karaniwang mas magaan ngunit nangangailangan ng pag-iingat at discretion. Ang mga pasyente dito ay karaniwang mayayaman o may social status, hindi gusto ng abala. Sinabihan siyang magtrabaho lamang kapag pinahintulutan at hindi kailanman makipag-usap sa pamilya ng pasyente. Ang bawat kilos ay kinukunan ng kamera, kaya nag-iingat ang lahat. Nang makita ni Maya ang listahan ng trabaho sa umaga, lumabas ang pangalan ni Ethan Hughes sa notes column. Hindi niya ito napansin ng husto, inisip lang na isa itong bagong pasyente. Ngunit pagkatapos marinig ang ilang nurse na nagbubulungan tungkol sa real estate heir na naaksidente, nalaman niya na ito ang kaso na pinag-uusapan ng buong ospital. May nagsabi na puno ng media sa labas. May isa naman na nagkuwento na inupahan ng ama ang buong palapag para panatilihing pribado. Nakinig si Maya ngunit hindi nagkomento. Wala siyang pakialam sa mundo ng mayayaman. Para sa kanya, ang bawat pasyente ay tao, walang pagkakaiba sa harap ng sakit. Nang umakyat siya sa palapag, napansin niyang mas tahimik ang hallway kaysa karaniwan. Ang guard ay nakabantay sa pinto. Tinitingnan ang ID bago pumasok. Ibinigay niya ang kanyang name tag, pumirma sa listahan, at dumaan. Nang makarating siya sa harap ng silid ng pasyente,
Sumulyap siya sa loob sa pamamagitan ng salamin. Isang nasa katanghaliang lalaki ang nakaupo sa tabi ng kama. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkapagod. Sa kama ay isang binata na puno ng aparato. Ang eksenang iyon ay nagpatigil sa kanya ng kaunti, hindi dahil sa kuryosidad, kundi dahil sa pamilyar na pakiramdam. Nakakita na siya ng katulad na imahe sa Pilipinas sa mga mahahabang night shift kung saan ang mga kamag-anak ay halos maubos na sa paghihintay ngunit hindi pa rin bumibitaw sa pag-asa. Sinimulan niya ang kanyang trabaho, naglinis ng hallway, nag-check ng medical trash bin, nagpalit ng disinfectant bag. Sa tuwing itinutulak niya ang kanyang cart sa pinto ng silid ng pasyente, sumusulyap siya sa loob. Ang mga doktor ay lumalabas at pumapasok. Ang mga nurse ay nagpapalit ng IV drip. Ang ama ay nasa parehong posisyon pa rin. Napansin niya ang mabigat na katahimikan na bumabalot sa lugar. Walang nagsasalita ng malakas, nagpapalitan lamang ng tingin. Naramdaman ni Maea na ang lugar na ito ay tila hiwalay sa natitirang bahagi ng ospital. Habang nagtatrabaho siya malapit doon, narinig niya ang isang nurse na nagbubulungan na wala ng pag-asa ang pasyente. Nag-usap sila tungkol sa paghahanda ng mga dokumento para sa organ donation, sinasabing baka matapos na ang lahat ng pamamaraan bukas. May nagsabi na pumayag na ang pamilya. Nakinig si Maya ngunit naramdaman niya ang kirot sa kanyang puso. Alam niya na wala siyang karapatang makialam, ngunit ang kuwento ay nagpaalala sa kanya ng mga neurological case na naranasan niya kung saan may mga maliit na senyales na hindi ganap na nakita ng makina. Pumasok sa kanyang isip ang ideya na kung minsan ang tinatawag ng mga tao na wala ng pag-asa ay konklusyon lamang ng istatistika, hindi ng buhay. Ngunit mabilis na itinaboy ang ideya. Sa Amerika, ang lahat ay pinamamahalaan ng protocol, walang lugar para sa hunch. Sa oras ng lunch break, umupo si Maea sa staff lounge, umiinom ng malamig na kape. Isang kasamahan na Meksikano ang nagsabi na mukha siyang pagod at dapat siyang umuwi ng maaga, ngunit umiling lang si Maea. Nakaramdam siya ng kakaiba na parang may nagtutulak sa kanyang loob. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nag-aalala sa isang estranghero at lalo namang hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na lumalabas ang imahe ng ama sa silid na iyon. Marahil ay dahil naaalala niya ang kanyang ama na nagturo sa kanya na kung minsan, kung may isang tao lang na naniniwala, ang tila walang pag-asa ay maaaring magbago. Nang papalapit na matapos ang kanyang shift sa gabi, bumalik siya sa VIP floor para sa huling check. Ang ilaw sa silid ng pasyente ay maliwanag pa rin. Sa pamamagitan ng salamin, nakita niya ang ama na nakaupo doon, hindi umaalis. Sa labas ng hallway, sinabi ng mga nurse na 3 araw na siyang nandoon, hindi natutulog, hindi kumakain maliban sa ilang higop ng kape. Nag-usap sila na nakakaawa, ngunit naramdaman din nila ang pagiging malayo dahil iilan lamang ang makakaintindi sa sakit ng isang taong nagmamay-ari ng lahat, na ngayon ay nakaharap sa pagkawala na walang lunas. Tiningnan ni Maya ang screen ng monitoring machine sa pamamagitan ng gap ng pinto. Ang waveform ay lumalabas ng manipis at mabagal ngunit hindi tuluyang patag. Nagtanong siya sa sarili kung ito ba ay signal noise o iba pa. Pumasok sa kanyang isip ang mga lumang aral brainstem reflex, neurological oscillation, ang mga napakaliit na senyales na kung minsan ay lumalabas lamang sa loob ng ilang segundo. Naalala niya ang isang propesor na nagsabing ang buhay ay hindi kailanman nawawala ng biglaan kundi unti-unting umaatras. Kapag sinabi ng makina na tapos na, kung minsan ay hindi pa rin bumibitaw ang katawan, ang pakiramdam na iyon ay nagpabigat sa kanya. Alam niya na hindi siya dapat mag-isip ng ganoon, ngunit hindi sumunod ang kanyang puso sa katinuan. Bago siya umalis, tiningnan niya muli ang nameplate sa pinto. Ethan Hughes, isang pangalan na nagbigay pansin sa buong lungsod. Ngunit ngayon ay pasyente na lamang sa isang malamig na silid. Bumulong siya ng isang bagay sa Tagalog tulad ng isang maliit na panalangin na walang nakarinig. Sa daan pa uwi, naisip ni Maea ang panahon na lumipas. Sa bansang ito, isa lamang siyang ordinaryong immigrant. Walang nakakaalam sa kanyang nakaraan at walang nagmamalasakit. Ngunit marahil dahil sa nakatayo na siya sa hangganan ng buhay at kamatayan ng mga pasyente, mas nararamdaman niya ang halaga ng bawat hininga. Hindi na siya doktor,
ngunit ang kanyang professional instinct ay umiiral pa rin sa kanya tulad ng isang reflex. Kahit anong pilit niyang kalimutan, sa tuwing nakikita niya ang isang tao na nakahiga ng tahimik sa ospital, naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Sa kanyang isip, patuloy na lumalabas ang imahe ng mga waveform sa screen. Alam niya na baka nag-i-imagine lang siya, ngunit ang hunch ay ayaw umalis. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa ospital kaysa karaniwan para lang tingnan muli ang silid na iyon. Sa itaas na palapag, pinag-uusapan pa rin ng mga tao ang kaso at sa kanyang loob, isang malabong paniniwala ang nabubuo kahit pa hindi niya pa ito matawag na pag-asa. Pagsapit ng 3 umaga, ang hangin sa Johns Hopkins Hospital ay lalong mabigat. Sa VIP floor, isinagawa ng neurology team ang huling pagsusuri para kay Ethan Hughes. Ang mga resulta ng pagsusuri ay patuloy na iniimprenta. Ang bawat papel ay dagdag na kumpirmasyon sa alam ng lahat. Walang electrical brain activity ang naitala. Ang medical team ay maingat ngunit matatag. Ginawa na nila ang lahat. Ang pinuno, si Dr. Davis, ay isang reputable expert sa larangan ng neuroresuscitation. Binasa niya muli ang mga index, kinumpirma ito kasama ang specialist counsel at sa wakas ay tumango bilang senyales sa nurse na itala ito sa record, completely brain dead. Si Richard Hughes ay inanyayahan sa maliit na conference room sa tabi. Inilahad ng mga doktor ang susunod na proseso. Ang tono ay sinubukan na panatilihing propesyonal ngunit hindi maitago ang pagkaawa. Sinabi nila na bagamat ang puso at baga ni Ethan ay gumagana pa rin sa tulong ng life support system, sa medikal na aspeto ay pumanaw na siya. Ipinaliwanag nila ang tungkol sa posibilidad ng organ donation, tungkol sa pagliligtas ng maraming buhay kung papayag ang pamilya. Nakinig si Richard sa bawat salita, ngunit ang kanyang isip ay tila hindi makapag-focus. Ang bawat tunog ay malabo, dumadaan sa kanyang isip tulad ng malayong echo. Nang tanungin siya ng doktor kung gusto ba niyang pumirma sa consent form, tahimik lang siyang tumango. Hindi siya sigurado kung lubos niyang naintindihan ang kanyang pinayagan. Ang balita tungkol sa brain death ni Ethan Hughes ay mabilis na kumalat sa loob ng ospital. Para sa medical team, ito ay isa lamang malungkot na kaso sa daan-daang bawat taon. Ngunit para sa ama na nakaupo sa silid na iyon, ito ay ang pagguho ng kanyang buong mundo. Nawalan na si Richard ng mga business partner, nawalan na ng daan-daang milyong dolyar sa krisis, ngunit hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kalaking kawalan. Sa kanyang isip, ang imahe ng kanyang anak noong bata pa ay patuloy na bumabalik. Isang batang mas gustong mag-drawing kaysa mag-math, mas gustong tumakbo sa tabi ng ilog kaysa makinig sa kanya tungkol sa investment. Naisip niya na ang pagiging matigas ang magtuturo sa anak na maging responsable, ngunit ngayon sa harap niya ay isang katawan lamang na tahimik, hindi sumasagot. Nagsimulang maghanda ang mga nurse para sa proseso ng organ donation. Tiningnan nila ang blood type, sinuri ang compatibility sa mga naghihintay ng transplant. Ang lahat ay isinasagawa bilang isang tumpak na procedure. Ang bawat isa ay may sariling trabaho, walang labis na kilos. Sa labas ng hallway nakita sila ni Maea na naglalakad, may dalang mga dokumento, ang kanilang mukha ay kalmado na parang ginagawa lang ang kanilang pang-araw-araw na trabaho. Narinig niya ang isa na nagsabi na bukas ng umaga ay ililipat ang bangkay sa specialized area. Ang isa pa ay nagsabi na kumpleto na ang mga dokumento na pinirmahan ng pamilya. Alam niya na ang mga salitang iyon ay hindi masama, ngunit nakaramdam siya ng lamig sa kanyang dibdib. Mula sa kanyang posisyon, tumingin si Maea sa pamamagitan ng salamin. Si Richard ay nasa loob pa rin ng silid, hindi umaalis. Alam ng lahat sa ospital na 3 araw na siyang nandoon, hindi natutulog, hindi kumakain maliban sa ilang higop ng kape. Pinayuhan siya ng mga nurse na magpahinga, ngunit tahimik lang siyang umiling. Sa mga mata na iyon, nakita ni Maea ang kawalan ng pag-asa na nasaksihan niya sa maraming kamag-anak ng pasyente noong nasa Pilipinas pa siya. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang bagay na nagpabagabag sa kanya. Naalala niya ang mga waveform na hindi tuluyang patag sa monitoring screen kahapon. Nagtanong siya sa sarili kung sinuri na ba iyon ng sinuman. Maaaring pagkakamali lamang ng makina o hallucination, ngunit sinabi ng kanyang hunch na hindi pa tapos ang lahat. Nang hapon, inatasan si Maea
Nalinisin muli ang hallway na patungo sa silid ni Ethan. Tahimik siyang nagtrabaho, sinisikap na huwag gumawa ng ingay. Nang dumaan siya, katatapos lang lumabas ni Dr. Davis sa silid. Sinabi niya sa mga nurse na handa na ang lahat para sa proseso bukas. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bahagyang pagod. Nang umalis siya, tumingin muli si Maea sa pinto. Ang ama ay nakaupo pa rin sa parehong posisyon, ang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ng kanyang anak. Minsan nakita niya siyang nakayuko. Marahil ay may sinasabi na walang nakakarinig. Ang sandaling iyon ay nagpabigat sa kanyang puso. Alam niya ang pakiramdam na iyon ang pakiramdam ng kawalang magawa ng unti-unting lumalayo ang pinakamamahal mong tao at wala kang magawa. Nang gabing iyon, hindi agad umuwi si Maea pagkatapos ng shift. Nanatili siya sa staff lounge, binuksan ang kanyang telepono at hinanap ang mga lumang dokumento na nasave niya noong nag-aaral pa siya sa Pilipinas. Binasa niya muli ang tungkol sa neurological reflex pagkatapos ng traumatic brain injury, tungkol sa mga kaso ng pagkakamali sa brain death diagnosis na narinig niya mula sa kanyang professor. Ang mga maliit na statistical number ay sapat na upang maging balisa siya. Alam niya na ang mga kasong iyon ay bihira ngunit hindi naman imposible. Sa kanyang isip, ang imahe ni Ethan na nakahiga sa kama at ang manipis na oscillating waveform ay patuloy na umuulit tulad ng isang pelikula. Nang gumabi, mas tahimik ang hallway ng ospital. Ang mga ilaw sa silid ay unti-unting pinapatay. Naiwan lamang ang ilaw mula sa intensive care unit. Nakatayo si Maea sa hallway, nakatingin sa silid ni Ethan. Nakita niya ang mga nurse na nagpapasa ng shift, nagpalitan ng ilang salita at pagkatapos ay umalis, ang lahat ay nasa ayos na. Ngunit sa kanyang loob, may ibang boses ang umalingaw-ngaw, may pag-asa pa kahit maliit. Alam niya kung gaano kapayat ang hangganan sa pagitan ng pananampalataya at illusion, ngunit ang pakiramdam na ito ay iba sa mga nakaraan. Ito ay malinaw, malakas, at halos nag-uudyok. Sa loob, mag-isang nakaupo si Richard. Napirmahan na niya ang lahat ng kinakailangang dokumento, ngunit hindi niya kayang umalis doon. Tiningnan niya ang mukha ng kanyang anak at napagtanto na sa loob ng maraming taon, marunong lang siyang mag-utos, hindi kailanman nakinig ng totoo. Naisip niya ang ina ni Ethan na namatay ng maaga at nagtanong sa sarili kung buhay pa sana ito, magiging iba ba ang lahat? Bumulong siya ng mga salita na hindi niya kailanman nasabi. Umaasa na maririnig ng kanyang anak kahit nasaan ito. Para sa kanya, ito na ang huling gabi. Gusto niyang manatili hanggang sa huling sandali, kahit para lang malaman ng kanyang anak na kasama niya ang kanyang ama. Nakaupo si Maea sa dulo ng hallway, hawak ang kanyang lumang telepono, nakatitig sa orasan. Hating gabi na. Alam niyang bukas ng umaga ay ililipat nila ang pasyente. Wala siyang karapatang makialam, at wala siyang karapatang magsalita ng kahit ano. Ngunit hindi siya makaalis habang umuulit sa kanyang isip ang ideya na may isang bagay na hindi tama. Sa tuwing sinusubukan niyang itaboy, mas malakas itong bumabalik. Naalala niya ang mga tao ng residency, ang mahahabang night shift na may patuloy na tunog ng makina, ang mga kaso ng sakit na tila walang pag-asa at pagkatapos ay biglang may nagmulat ng mata. Naalala niya ang sinabi ng isang propesor, kapag tumigil na ang lahat sa paniniwala, isang tao lang ang maniwala ay maaaring magbago ang resulta. Sa dilim, naisip niya ang lahat ng nawala sa kanya mula nang umalis siya sa Pilipinas. Naniwala siya na iniwan na niya ang kanyang medikal na nakaraan, na ang kanyang kasalukuyang trabaho ay bahagi lamang ng isa pang buhay. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman niyang nabuhay ang lahat ng alaala na iyon. Ang lahat ng kanyang kaalaman, lahat ng kanyang karanasan, lahat ng kanyang intuisyon ay tumatawag sa kanya na huwag manahimik. Kahit alam niyang isa lamang siyang janitress, naramdaman niya ang responsibilidad sa hunch na iyon. Maaaring nagkamali siya, ngunit kung tama siya, hindi niya mapapatawad ang sarili kung mananatili lang siyang nanonood. Tiningnan niya ang pinto ng silid kung saan nakaupo pa rin ang ama, malabo ang liwanag, ang lahat ay tahimik. Naririnig lamang ang regular na tunog ng makina. Pumikit si Maea, sinisikap na ayusin ang kanyang isip. Bukas ng umaga, aalisin na nila siya. Kung may gusto siyang gawin, ngayong gabi lang ang pagkakataon. Ngunit paano makikinig ang mga tao sa isang janitress?
Sino ang maniniwala sa kanya? Isang immigrant na hindi matatas magsalita ng Ingles, nagdududa sa conclusion ng top doctors sa Amerika. Ang pag-iisip na iyon ay nagpahina sa kanya, ngunit ang imahe ng kumukurap na waveform ay lumabas muli sa kanyang isip, malinaw na parang sinasabi na hindi siya dapat sumuko. Sa loob ng silid, yumuko si Richard, tahimik na nagpaalam sa kanyang anak. Naisip niya ang umaga, naisip niya ang sandali, na aalis ang kanyang anak sa lugar na ito. Hindi niya alam na sa labas ng hallway, may isang estrangherang babae ang nag-aalala sa hunch na hindi pa tapos ang kuwentong ito. Nang gabing iyon, sa gitna ng malaking ospital, 2 tao lamang ang hindi natutulog, isang ama na naghihintay ng imposible at isang babae na naniniwala sa isang bagay na wala nang naniniwala. Nang umaga, nang ang orasan sa hallway ng ospital ay tumama sa alas 8, ang VIP floor ng Johns Hopkins ay naging hindi pangkaraniwang abala. Ang mga nurse, doktor at transport staff ay sabay-sabay na dumating, naghahanda para sa isang proseso na maingat na inayos. Ang lahat ng administratibong pamamaraan ay nakumpleto na. Ang huling hakbang na lamang, ilipat ang pasyenteng si Ethan Hughes sa organ donation area. Walang nagsasalita ng malakas, pinanatili ng lahat ang propesyonal na saloobin. Para sa kanila, ito ay isang gawain na kailangang gawin tulad ng daan-daang iba pang kaso. Ngunit para kay Richard Hughes, ang bawat paghahanda ay parang saksak sa kanyang puso. Nakaupo siya doon, hindi inaalis ang tingin sa kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bundle of files na halos gusot na. Pumirma na siya ngunit walang pagtanggap sa kanyang loob. Wala na siyang pag-asa ngunit ayaw pa ring bumitaw. Pumasok si Dr. Davis, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may paggalang. Inabisuhan ang pamilya na dumating na ang oras. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat ng may pinakamagaan at may pinakamalaking paggalang. Ang nurse ay nakatayo sa likod niya, may hawak na mga form na naghahanda upang kumpirmahin muli ang impormasyon. May ilang tao mula sa transplant team, mula sa ibang departamento ang dumating din. Hindi sila direktang tumingin kay Richard, tumango lamang bilang senyales ng tahimik na pakikiramay. Lumingon si Davis at sinabi sa kanya na kung gusto niya ng huling salita, ito na ang pinakaangkop na oras. Tumango si Richard, lumapit sa kanyang anak, bumulong ng isang bagay na walang nakarinig. Nang tumingala siya, ang kanyang mga mata ay namumula ngunit kalmado. Mahina siyang nagsalita, handa na ako. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng hallway. Sandali lang po. Sabay-sabay na lumingon ang lahat. Ang nagsalita ay si Maria Elena Reyes, ang janitress na nakatayo sa gitna ng daanan, mahigpit na hawak ang kanyang notebook. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. 5 segundo lang po. Nagulat ang lahat. Isang nurse ang kumunot ang noo at nagtanong kung ano ang gusto niya. Inulit niya. 5 segundo lang po. Sa tingin ko ay may reaksyon pa ang pasyente. Ang pangungusap ay nagpatahimik sa silid ng ilang segundo at pagkatapos ay agad na nagkaroon ng bulungan. Tiningnan siya ni Dr. Davis. Ang kanyang mukha ay may halong pagtataka at pagkainis. Tinanong niya kung alam ba niya ang sinasabi niya at pinaalalahanan na ang pasyente ay kinumpirma ng brain dead ng 3 beses ng 3 magkakaibang doktor. Tiningnan ni Richard ang batang babae. Ang kanyang mga mata ay may halong pagkapagod at isang maliit na kislap ng pag-asa. Hindi niya alam kung sino siya, alam lang niya na nakasuot siya ng uniforme ng janitress at nagsasalita sa boses ng dayuhan. Tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin na may reaksyon pa. Lumunok si Maea at dahan-dahang nagsalita sa hindi matatas na Ingles na nag-aral siya ng medisina sa Pilipinas at napansin niya ang oscillation sa monitoring screen na hindi pa tuluyang patag. Ilang tao ang tumawa, ang iba ay nagpakita ng pagkainis. Isang nurse ang nagsabi na electrical noise lamang iyon, walang espesyal. Hiniling ni Dr. Davis agad na paalisin siya dahil nakakaabala siya sa proseso. Ngunit nang lumapit ang guard, biglang nagsalita si Richard. Teka muna, bigyan ninyo siya ng 5 segundo. Ang pangungusap ay nagpatigil sa lahat. Lumingon si Dr. Davis, sinisikap na manatiling kalmado. Ipinaliwanag na ang 5 segundo ay hindi magbabago ng kahit ano. Ngunit isang pangungusap lang ang sinabi ni Richard.
Ano ang 5 segundo kumpara sa 3 araw ng paghihintay? Kumalat ang katahimikan. Sa huli, napabuntong hininga si Davis. Pumayag na bigyan ng babae ng eksaktong 5 segundo sa kondisyon na hindi niya hawakan ang kagamitan at hindi makakaapekto sa proseso. Tumango si Maya, lumapit siya sa kama. Walang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya, nakita lamang ang ganap na focus sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang screen at pagkatapos ay sinuri ang bawat detalye sa katawan ng pasyente. Ang lahat ay tahimik pa rin. Naririnig lamang ang tunog ng ventilator at ang regular na tunog ng artificial na heart rhythm. Yumuko siya, naaalala ang mga taon ng pag-aaral sa Pilipinas, naaalala ang mga night shift, naaalala ang pakiramdam nang hawakan niya ang marupok na buhay ng isang comatose patient. Nakita na niya ang mga katulad na kaso kung saan ang neurological reflex ay umiiral na lamang sa napakahinang antas, mahirap matukoy ngunit hindi tuluyang nawawala. Alam niya na kung may natitirang maliit na point of reaction, may posibilidad pa ring simulan muli ang central nervous system. Tumingin muli si Maya kay Dr. Davis at mahinang nagsalita sa Ingles na kailangan niyang hawakan ng bahagya ang ilang point upang suriin ang reflex. Nag-alinlangan si Davis ngunit tumango si Richard. Sinasabing, payagan ninyo siya. Wala nang tumutol pa sa silid. Nakatayo lamang sila at nakatingin ng may pag-aalinlangan. Lubos na nag-focus si Maya, tinukoy ang posisyon sa leeg at sa ilalim ng sternum, 2 lugar na natutunan niya sa reflex nerve stimulation method. Alam niya na kung pipindutin niya ang tamang point, maaari niyang simulan muli ang natitirang senyales sa nervous system. Ang lahat sa silid ay tahimik na, kaya malinaw na naririnig ang tunog ng second hand ng orasan. Nagsimula ang 5 segundo. Ang unang segundo, walang nagbago. Ang pangalawang segundo, ipinakita pa rin ng screen ang regular na rhythm na ginawa ng makina. Ang pangatlong segundo, nagbago siya ng posisyon ng pagsusuri, lumipat sa leeg. Ang pang-4 na segundo, matindi ang kanyang focus, tahimik na nagdarasal na hindi nagkamali ang kanyang intuition. Pagsapit ng ika-5 segundo, biglang lumabas sa screen ang isang maliit na oscillation na naiiba sa artificial na rhythm kanina. Isang nurse ang tumingala, kumunot ang noo at nagsabi na baka may sira ang makina, ngunit pagkatapos noon, mas malakas na umaligid ang waveform, mas malinaw. May isang sumigaw, tumibok ulit ang puso. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa screen. Nakita ni Richard ang numero ng heart rate na nagbago mula 60 patungo sa 65 pagkatapos ay 70. Sa isang sandali, hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Nagmadaling sinuri ng isang nurse ang kagamitan, kinumpirma na walang technical error. Lumapit si Dr. Davis, binasa ang mga index at nagulat nang makita ang blood pressure na unti-unting tumataas. Bumulong siya. Imposible. Ngunit ang katotohanan ay malinaw na nasa harap nila. Nagbago ang ritmo ng ventilator at lumabas ang electrical signal na may maliliit na oscillation. Sa silid na iyon, ang lahat ay tahimik. Ang batang babae, nakakatapos lang maliitin, ay nakatayo sa sentro ng imposible. Nanatiling kalmado si Maya, patuloy na ginawa ang itinuro ng kanyang alaala. Mahina niyang sinuri muli ang pupil reflex, at pagkatapos ay sinuri ang ekspresyon ng balat. Ang maliliit ngunit malinaw na pagbabago ay lumabas. Bumalik ang vascular reaction, naging mas pink ang labi ng pasyente, ang heart rate ay patuloy na nag-stabilize. Isang nurse ang umiyak. Nakatayo si Davis, bumubulong ng mga index. Tiningnan lang ni Richard ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at hindi makapaniwala. At pagkatapos, tulad ng isang himala, bahagyang nanginginig ang talukap ng mata ni Ethan. Walang nangahas magsalita, huminga ang lahat. Pagkatapos ng 1 minuto, nagmulat siya ng mata. Isang mahinang boses ang umalingaw-ngaw. Pa, walang nakapagsalita sa sandaling iyon. Ang buong silid ay parang sumabog. May isang tumawag para sa emergency support, ang isa naman ay sinuri muli ang system. Paulit-ulit na sinabi ni Davis na ito ay isang bagay na hindi pa nangyayari. Tiningnan niya si Maya, nanginginig ang boses, na nagtanong kung ano ang ginawa niya. Umiling lang siya at sinabing, sinubukan ko lang po ang pinaniniwalaan kung may pagkakataon pa. Tiningnan siya ng mga tao sa paligid nang may ganap na naiibang tingin. Mula sa pag-aalinlangan ay naging paghanga, mula sa pagiging malayo ay naging paggalang.
Nang dumating ang emergency system, mabilis silang nagsagawa ng komprehensibong pagsusuri. Ang resulta ay nagpagulat sa lahat. Unti-unting gumaling ang mga neurological reflex, bumalik sa normal na antas ang pulse at blood pressure. Si Ethan Hughes, na kinumpirma ng brain dead ng 3 beses, ay nagigising na. Walang masabi si Richard. Alam lang niya na umiiyak siya. Isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng 1 oras, punong-puno ang silid. Ang ibang doktor ay tinawag, hinarangan ang mga reporter sa labas ng pinto at ang kwento tungkol sa lalaking nabuhay muli matapos ideklarang brain dead ay nagsimulang kumalat sa buong ospital. Nakaupo si Maea sa sulok ng silid, tahimik na pinagmamasdan ang lahat habang nagtatrabaho. Hindi niya inisip na gumawa siya ng isang hindi pangkaraniwang bagay. Alam lang niya na naniwala siya sa kanyang intuition at hindi siya sumuko. Nang lumapit si Dr. Davis, tiningnan niya siya ng matagal at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Iniligtas mo ang buhay niya." Sa sandaling iyon, walang masabi si Maea. Ang lahat ng emosyon ay dumating ng sabay-sabay, ginhawa, pagkaantig, at isang tahimik na paniniwala na kahit sa anong posisyon, kahit gaano pa kamaliit ang tingin sa kanya, maniwala lang ng 5 segundo pa at ang isang himala ay maaari pa ring mangyari. Ang balita tungkol sa paggising ni Ethan Hughes ay kumalat sa buong ospital sa loob lamang ng ilang oras. Sa isang lugar, tulad ng Johns Hopkins, kung saan ang lahat ng protocol ay tumpak na sinusukat, ang isang pasyente na kinumpirma ng brain dead ng 3 beses at pagkatapos ay biglang gumaling ay isang bagay na hindi pa nangyayari. Ang mga specialist team ay patuloy na dumating upang suriin, kumuha ng sample, mag-analyze ng data, mag-cross-check ng kagamitan, at nagdaos pa ng emergency meeting upang maghanap ng makatuwirang paliwanag. Ngunit ang lahat ng parameter ay nagkumpirma ng parehong katotohanan. Ang pasyente ay talagang nagigising. Alam ng bawat isa sa morning shift na iyon na nasaksihan nila ang isang sandali na babanggitin ng maraming taon. Sa VIP room, ganap na iba ang hangin. Ang mga nurse na kanina ay malamig ay ngayon ay nagbubulungan, parehong kuryoso at emosyonal. Si Dr. Davis, na pinuno ng treatment team, ay hindi pa rin nakakabawi mula sa pagkabigla. Mahigit 20 taon na siya sa propesyon, nakita na niya ang libu-libong kaso, ngunit hindi pa siya nakaranas ng ganitong sitwasyon. Tumingin siya sa paligid ng silid. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa maliit na Pilipinong babae na tahimik na nakaupo sa sulok. Alam ng lahat na siya ang humiling ng 5 segundong iyon, ngunit walang nakakaintindi kung paano napansin ng isang janitress ang isang bagay na napalampas ng top specialist team ng Amerika. Si Richard Hughes, na nakaupo sa tabi ng kanyang anak, ay hindi pa rin bumabalik sa sarili. Mula nang magmulat ng mata si Ethan at tumawag ng pa, parang naninirahan siya sa isang panaginip. Hindi niya matandaan kung paano siya nag-react. Alam lang niya na ang kanyang pamilyar na mundo ay biglang lumiwanag pagkatapos ng mahahabang araw ng kadiliman. Lumingon siya at tiningnan ang batang babae na nagdulot ng himala. Libu-libong tanong ang nasa kanyang isip. Ngunit sa sandaling ito, wala siyang sinabi. Ang tanging naramdaman niya ay pasasalamat at isang paghanga na hindi mailarawan ng mga salita. Matapos kumpirmahin ng medical team ang matatag na kondisyon ni Ethan, lumapit si Dr. Davis kay Maya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. "Kailangan kong malaman kung ano ang ginawa mo." Natahimik ang buong silid. Medyo nailang si Maea at mahinang sinabi na sinuri lang niya ang ilang basic reflex. Napansin niya ang posibilidad ng natitirang neurological activity, kaya sinubukan niyang stimulate ng bahagya sa ilang point. Kumunot ang noo ni Davis. Agad niyang naintindihan na ang sinabi ni Maea ay hindi simple tulad ng pagkakasalita niya. Cranial nerve reflex, eksaktong posisyon sa pagitan ng leeg at sternum, kung paano i-coordinate ang pressure rhythm upang stimulate ang electrical signal. Ang lahat ay mga advanced technique na hindi siguradong alam ng ordinaryong medical student. May isang nurse ang sumingit, nagtanong kung saan siya nag-aral. Tahimik si Maea, umiiwas sa tingin ng lahat. Tumayo si Richard at lumapit, ang kanyang boses ay malalim at kalmado. "Doktor ka, hindi ba?" Ang tanong ay nagpalingon sa lahat. Hindi sumagot si Maea.
Nagtanong muli si Davis. Sa pagkakataong ito ay mas mahina, may medical background ka? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumango siya. Nagulat ang buong silid. May isang bumulong na iyon ang nagpapaliwanag sa kanyang kakayahan kanina. Ang isa naman ay nagsabi na sa Amerika, imposibleng maging janitress ang isang doktor. Kalmadong nagtanong muli si Davis, saan ka nag-aral? Sinabi ni Maea sa mahinang boses na dati siyang neurology resident sa Pilipinas. Ang maikling pangungusap ay nagpatahimik sa buong silid. Dahan-dahang huminga si Davis. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pag-aalinlangan kundi pagkamangha. Agad niyang naintindihan kung bakit napansin niya ang abnormal na senyales. Ngunit pagkatapos noon, isang nurse ang nagsabi na kung doktor siya, bakit janitress ang trabaho niya? Ang tanong na iyon ay nagpabigat sa kapaligiran. Yumuko si Maya, sinabing hindi kinikilala ang kanyang credential sa Amerika at wala siyang sapat na financial capability upang mag-aral muli. Ayaw na niyang magdagdag pa, ngunit ang tingin ni Richard ay nagpaliwanag na hindi niya ito maitatago. Matapos ilipat si Ethan sa special monitoring room, iminungkahi ni Davis kay Maea na manatili upang sagutin ang ilang professional question. Ang maikling pag-uusap ay sapat na para maintindihan niya na ang nasa harap niya ay hindi isang taong mapalad kundi isang taong may tunay na kaalaman. Tinanong niya siya tungkol sa teknik na ginamit niya, tungkol sa theory sa likod nito, at si Maea ay sumagot ng maayos, bagamat may ilang pag-aalangan dahil sa language barrier. Ang paraan ng pagpapaliwanag niya ay nagpakumbinsi kay Davis na nagtrabaho na siya sa isang seryosong medical environment. Sa huli, isang pangungusap lang ang sinabi niya. Dapat kang bumalik sa propesyon na ito. Ang balita tungkol sa himala ay mabilis na kumalat sa labas. Sa simula ay sa loob lamang ng ospital, pagkatapos ay sa lokal na media, ang mga reporter na naghihintay sa lobby ay sinubukang maghanap ng impormasyon tungkol sa babae na nagligtas ng buhay ni Ethan Hughes. Alam nila na isa siyang Asian, isang cleaning staff, ngunit wala ng detalye pa. Hiniling kay Maea na iwasan ang media upang panatilihin ang privacy ng pamilya ng pasyente. Nakaupo siya sa staff lounge, tinitingnan ang screen ng telepono na nagpapakita ng mga headline, Medical Miracle in Baltimore, Man Returns from the Dead. Hindi niya binasa ng maigi, naramdaman lang niya na ang lahat ay parang isang kakaibang panaginip. Nang hapon na iyon, hinanap siya ni Richard sa staff lounge. Kasama niya si Dr. Davis, may seryoso ngunit mainit na mukha. Nang sumara ang pinto, nagpasalamat siya. Sinabi niya na walang salita ang sapat upang ilarawan ang kanyang pasasalamat na kung wala siya, nawala na sana ang kanyang anak magpakailanman. Sumagot lang si Maea na wala siyang ginawang malaki, na ginawa lang niya ang pinaniniwalaan niyang tama. Umiling si Richard, sinabing kung minsan ang pinakasimpleng bagay ang pinakadakila, tinanong niya kung ano ang plano niya sa hinaharap. Tahimik si Maea at pagkatapos ay sinabi na hindi siya nag-iisip ng malayo, kailangan lang niya ng trabaho upang magkaroon ng matatag na buhay. Ang sagot ay nagpatitig sa kanya ng matagal, pagkatapos ay lumingon siya kay Davis na parang nagpasya sila ng parehong bagay. Kinabukasan, nagdaos ng internal meeting ang ospital. Ang board of directors, media representative at mga department head ay naroroon. Inilahad ni Dr. Davis ang buong pangyayari mula nang ideklarang brain dead si Ethan hanggang sa kanyang paggaling. Binigyang diin niya na ang pangunahing salik ay ang reaksyon ng staff na si Maria Elena Reyes na nakakita at gumawa ng tamang aksyon. Nang matapos siya, nagtanong ang hospital director kung may proof ba siya ng kanyang medical credential sa Pilipinas. Sinabi ni Maea na mayroon, ang lahat ay nasave pa rin sa kanyang lumang file, hindi pa lang niya naisumite dahil inakala niyang hindi na kailangan. Ngumiti ang director, sinabing tutulungan siya ng ospital na kumpletuhin ang mga pamamaraan kung gusto niyang mag-aral muli upang makakuha ng license to practice sa Amerika. Sa parehong araw, nagpadala si Richard Hughes ng opisyal na sulat sa ospital, nangangako na sasagutin ang lahat ng gastos sa pag-aaral, tirahan, at pamumuhay ni Maea hanggang sa makuha niya ang kanyang medical certificate. Sa sulat, isinulat niya na iyon lamang ang paraan upang mabayaran niya ang utang na loob na hindi matumbasan ng pera. Binasa ni Maea ang sulat at napaluha.
Hindi niya inakala na ang kanyang buhay ay magbabago ng ganoon kabilis. Mula sa isang taong itinuturing na invisible, pagkatapos lamang ng isang umaga, naging sentro siya ng pasasalamat, pananampalataya at paghanga. Unti-unting gumaling si Ethan Hughes, bumalik sa normal ang kanyang biological index. Sinabi ng ospital na maaari na siyang lumabas pagkatapos ng ilang linggo. Sa panahong iyon, madalas na nagkikita sina Richard at Maea. Ikinuwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang nakaraan, tungkol sa pagiging malayo sa pagitan nilang mag-ama, tungkol sa pagsisisi na hindi niya masabi sa loob ng 3 mahahabang araw sa ospital. Nakinig si Maea, hindi nagsasalita ng marami. Sinabi lang na kung minsan kailangan ng mga tao ng isang incident upang maintindihan ang pinakamahalagang bagay. Ang pangungusap na iyon ay nagpabigat sa isip ni Richard ng matagal. Napagtanto niya na ang maliit na babaeng ito ay hindi lamang nagligtas ng buhay ng kanyang anak, kundi tumulong din sa kanya na mahanap ang kanyang sarili. Nang magsimulang mag-ulat ang mga malalaking pahayagan tungkol sa silent heroine, kinailangan ng ospital na magdaos ng press conference upang magpaliwanag. Iniiwasan nilang gamitin ang salitang himala, ngunit inamin na ito ay isang espesyal na kaso na hindi pa nangyayari. Nang tanungin ng mga reporter ang pagkakakilanlan ng babae, maikling sinabi ng hospital representative, ang pangalan niya ay Maria Elena Reyes at dati siyang doktor. Sa auditorium, nagkaroon ng bulungan, may halong pagtataka at paghanga. Nang gabing iyon, nang bumalik siya sa kanyang maliit na apartment, matagal na nakaupo si Maea sa harap ng bintana. Sa labas, ang mga ilaw ng Baltimore ay maliwanag pa rin, at sa kanyang loob ay may kakaiba at pamilyar na pakiramdam. Alam niyang mahaba pa ang paglalakbay sa hinaharap, kailangang mag-aral muli, kailangang pumasa sa mahigpit na pagsusulit, kailangang patunayan muli ang kanyang kakayahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot dahil naintindihan niya na kahit nasaan siya, hanggat may pananampalataya, ang lahat ay maaaring magsimulang muli. Tulad ng pagtibok muli ng isang puso, pagkatapos lamang ng 5 segundo na binitawan na ng buong mundo. Pagkatapos ng 6 na buwan, sanay na ang Johns Hopkins Hospital sa imahe ng isang Pilipinong doktor na naglalakad sa malinis na puting hallway. Ang kanyang mukha ay laging kalmado at ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Sa nameplate sa kanyang dibdib ay nakasulat, Maria Elena Reyes, Neurospecialist. Wala nang tumatawag sa kanya na miracle janitress tulad ng mga unang araw. Ngayon, tinatawag siya ng lahat na Dr. Reyes nang may buong paggalang. Ang kwento tungkol sa 5 segundong iyon ay patuloy na binabanggit, ngunit hindi na sa tono ng pagkamangha, kundi bilang isang aral tungkol sa pananampalataya, pagtitiyaga at ang tunay na halaga ng tao. Nakumpleto ni Maea ang fast-track credentialing program na pinakamabilis na sinuportahan ng ospital para sa isang individual sa tulong ni Dr. Davis at pagpopondo ni Richard Hughes. Nakasali siya sa mga training course, kumuha ng certification exam at opisyal na kinilala bilang licensed doctor sa Amerika. Ang lahat ay nangyari sa nakakagulat na bilis, ngunit walang nagduda na karapat-dapat siya. Nagdaos ng isang maliit na seremonya ang ospital kung saan ipinahayag ng direktor na ipinagmamalaki nilang kasama siya sa kanilang team. Nakatayo si Maea sa gitna ng mga tao, nakikinig sa mga pagbati. Ang kanyang puso ay puno ng hindi mailarawan na emosyon. Mula sa isang taong itinuturing na invisible, pagkatapos lamang ng isang umaga, naging inspirasyon siya para sa buong ospital. Ganap nang gumaling si Ethan Hughes. Kailangan pa rin siyang magpa-check up ng regular, ngunit ang kanyang kalusugan ay matatag na sinabi ng doktor na ito ay isang medical miracle. Sa tuwing sasama siya sa kanyang ama sa ospital, palaging nakikipagkita si Ethan kay Maea, may dala siyang taos-pusong ngiti. Sinabi niya na ang bawat umaga na gumigising siya ay isang regalo at hindi niya kailanman malilimutan ang taong nagbalik ng regalong iyon sa kanya. Tinupad naman ni Richard Hughes ang kanyang pangako. Bukod sa pagpopondo para kay Maea, nagtayo rin siya ng isang charity foundation na pinangalan ng 5 Seconds Foundation. Ang 5 Seconds Fund ay naglalayong tulungan ang mga medical student at healthcare worker na nahihirapan. Sinabi niya na ang 5 segundong iyon ay hindi lamang nagligtas sa kanyang anak kundi nagligtas din ng kanyang pananampalataya sa sangkatauhan.
Sa mga unang araw ng pagbabalik sa profesional na medical environment, nakaranas si Maea ng maraming hirap. Ang lahat sa Amerika ay naiiba sa natutunan niya sa Pilipinas mula sa paraan ng paglapit sa pasyente, treatment protocol, hanggang sa interspecialty coordination. Ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa tuwing matatapos ang shift sa gabi, nananatili siya upang magbasa ng material, mag-review ng case, at maingat na itala ang bawat detalye. Gusto niyang gawin ng maayos, hindi lamang upang patunayan ang kanyang kakayahan, kundi upang maging karapat-dapat sa pananampalataya na ibinigay sa kanya ng lahat. Maraming beses na sinabi ni Dr. Davis na hindi niya kailangang mag-alala ng sobra, ngunit ngumiti lang si Maea. Alam niyang hindi madaling dumating ang pangalawang pagkakataon sa buhay at hindi niya ito hahayaang masayang. Nang unti-unting ituring siya ng lahat sa ospital bilang isang tunay na kasamahan, isang maliit na pangyayari ang nagpabatid kay Maea na pumasok na ang kanyang paglalakbay sa bagong yugto. Isang umaga, isang nasa katanghaliang babae ang dinala sa emergency room na may mga senyales ng matinding pinsala sa neurology. Ang shift noon ay pinamumunuan ni Maea kasama ang dalawang resident doctor. Ipinakita ng mga paunang resulta na ang pasyente ay walang pupillary reflex, mabilis na bumaba ang blood pressure at masama ang prognosis. Ang isa sa dalawang doktor ay nagsabi na dapat na silang maghanda para sa brain death confirmation procedure. Natahimik si Maea ng ilang segundo at pagkatapos ay nagmungkahi na hayaan siyang suriin muli. Natagpuan niya ang abnormalidad sa corneal reaction at humiling ng isa pang micro-examination. Ang resulta ay nagpagulat sa lahat. Ang pasyente ay mayroon pa ring mahinang neurological activity. Pagkatapos lamang ng ilang oras, ang babae ay nagkaroon ng malinaw na reaksyon at unti-unting gumaling. Mabilis na kumalat ang kwento sa loob. Tinawag ito ng maraming tao na pangalawang himala. Ngunit hindi iyon ang tingin ni Maea. Sinabi niya na pag-iingat lamang iyon at pananampalataya sa kakayahan ng tao na gumaling. Gayunpaman, pagkatapos ng kaso na iyon, wala nang nangahas sa ospital na maliitin ang medical intuition niya. Naniwala sila na may isang bagay na espesyal sa paraan ng pagmamasid at pakikinig niya sa pasyente, isang bagay na hindi matututunan sa mga aklat-aralin. Isang araw nang matapos ang kanyang shift, nakatanggap si Maea ng tawag mula sa opisina ng director. Sinabi niya na may gustong makipagkita sa kanya. Nang pumasok siya, nakita niya sina Richard at Ethan na naghihintay. Tiningnan siya ni Richard, ang kanyang boses ay mainit at kalmado. Sinabing gusto niya siyang bigyan ng imbitasyon. Nakipag-usap na siya sa ospital upang imbitahan siyang maging lead researcher sa Clinical Research Group tungkol sa neurorecovery, isang bagong proyekto na pinondohan ng 5 Seconds Foundation. Natahimik si Maea. Hindi niya inakala na hahawakan niya ang ganoong posisyon, lalo na sa isang top hospital sa Amerika. Idinagdag ni Richard na hindi siya pinili dahil sa utang na loob, kundi dahil naniniwala siya na siya lamang ang makakakita ng isang bagay na napalampas ng iba. Nagsimula ang proyekto sa sumunod na tagsibol. Pinamunuan ni Maea ang kanyang team sa pag-aaral ng micro-reaction sa mga kaso ng brainstem injury at malalim na coma. Araw-araw nagtatrabaho siya ng halos 16 na oras, parehong main person in charge at instructor para sa mga batang resident doctor. Hindi lamang niya sila tinuruan ng kaalamang pang-propesyonal, kundi ibinahagi rin ang kanyang philosophy of profession, na ang isang magaling na doktor ay hindi lamang magaling sa skill, kundi sa pananampalataya sa buhay. Ang kanyang mga lecture ay laging puno ng tao. May student na nagsabi na ang pagdinig lamang sa kanyang kuwento tungkol sa 5 segundong iyon ay sapat na upang maalala nila kung bakit pinili nila ang medical path. Isang hapon nang matapos ang kanyang shift, nakatanggap si Maea ng magandang balita. Napili ang kanyang research na ipublish sa American Medical Journal at inanyayahan siyang magbigay ng lecture sa Harvard tungkol sa paksa ng ultimate limit of life. Ang balitang iyon ay nagpasaya sa buong ospital. Sinabi ni Dr. Davis na wala pang sinumang nagmula sa support staff department ang nakarating ng ganoon kalayo sa loob lamang ng 1 taon. Nang umakyat siya sa podium sa Harvard, tiningnan ni Maea ang auditorium na puno ng mga batang mukha. Naalala niya ang mga araw na may hawak siyang map at naglalakad sa hallway ng ospital.
Ang kanyang puso ay puno ng emosyon. Sinabi niya na kung minsan ang limitasyon ng buhay ay hindi nasa kagamitan o numero kundi nasa pananampalataya ng mga tao sa isa't isa. Ang auditorium ay tahimik at pagkatapos ay sumabog sa palakpakan. Sa panahong ito, madalas pa ring nakikipag-ugnayan sina Richard at Ethan sa kanya. Hindi lamang sila mga dating kamag-anak ng pasyente, kundi halos naging bahagi na ng kanyang pamilya sa dayuhang lupain. Minsan, inanyayahan siya ni Ethan sa kanilang bahay para maghapunan. Sinabing gusto niya siyang ipakilala sa kanyang girlfriend. Sa hapunan, ikinuwento niya na dahil sa near-death experience na yon, nagbago siya ng lubusan. Umalis siya sa kumpanya ng kanyang ama at nagsimulang magpatakbo ng isang charitable organization na tumutulong sa psychological recovery para sa mga taong nagkaroon ng matinding trauma. Sinabi niya na ang lahat ay nagsimula sa sandali na narinig niya ang kanyang boses na nagsabing 5 segundo lang. Nang gabing iyon nang bumalik siya sa kanyang maliit na apartment, binuksan ni Maea ang mga lumang larawan na nasave sa kanyang telepono. Ang kanyang larawan na nakasuot ng luma at simpleng uniforme ng janitress. Tinitigan niya ito ng matagal at pagkatapos ay inilagay sa isang hiwalay na folder na pinangalanang Starting Over. Alam niyang hindi niya mabubura ang nakaraan, ngunit hindi niya kailangang burahin. Ang nakaraan na iyon ang nagpatuloy sa kanya na maging siya ngayon. Ngayon, hindi na siya umiiwas kapag may nagtanong tungkol sa panahon na ginawa niya ang trabaho na iyon. Ikinuwento niya ito ng natural bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay. Dahil kung hindi dahil sa mga araw na iyon, hindi siya magiging mapagpakumbaba upang makinig, sapat na matatag upang maniwala, at sapat na matapang upang humingi ng 5 segundo para sa isang buhay. Sa pagtatapos ng linggo, nagdaos ang ospital ng isang maliit na seremonya upang magbigay-pugay sa medical team. Sa kanyang talumpati, inulit ng direktor ang lumang kwento at pagkatapos ay sinabi na kung minsan 5 segundo lang at isang pusong naniniwala ay sapat na upang baguhin ang buong kapalaran. Nang banggitin ang kanyang pangalan, tumayo ang buong hall at pumalakpak. Yumuko si Maea bilang pasasalamat, luha ang namumuo sa kanyang mata. Alam niya na talagang bumalik na siya hindi lamang sa propesyon kundi sa kanyang sarili. At naintindihan din niya na kahit papuno ng hamon ang hinaharap, hanggat mapapanatili niya ang pananampalatayang iyon, hindi niya kailanman mawawala ang pinakamahalagang bagay, ang malasakit. Pagkatapos ng 1 taon, mas maagang dumating ang tagsibol sa Baltimore kaysa karaniwan. Sa mga lansangan sa paligid ng Johns Hopkins Hospital, nagsimula na ang mga tao na maglagay ng banner na nagbati sa anniversary ng ospital. Para kay Maea, hindi lamang ito isang simpleng anniversary, kundi isang milestone sa kanyang sariling paglalakbay. 1 taon na ang nakalipas, isa lamang siyang hindi kilalang janitress sa parehong gusali. Ngayon, isa siya sa mga batang neurospecialist na binabanggit sa mga medical conference sa buong Amerika. Hindi siya nakakaramdam ng pagmamalaki sa karaniwang paraan, nakaramdam lamang siya ng isang malalim na katahimikan. Alam niya na ang bawat hakbang niya ay binuo mula sa tahimik na mga araw na walang nakakita, ang walang pangalan na night shift, at ang mga luha ng isang taong inakala na ang kanyang pangarap ay tuluyan ng natapos. Nang umagang iyon, inanyayahan si Maea na dumalo sa taunang Honor Award Ceremony ng American Medical Association. Maagang tumawag si Dr. Davis, puno ng kagalakan ang kanyang boses. Sinabi niya na pinarangalan siya dahil sa kanyang espesyal na kontribusyon sa medisina at sa sangkatauhan. Nang marinig niya ang balita, natahimik si Maea. Naalala niya ang mga araw sa Pilipinas, ang mahahabang shift nang siya ay isang resident doctor pa. Naaalala ang huling beses na pilit siyang pinaalis sa ospital dahil sa isang misunderstanding at naaalala ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa nang tumayo siya ng mag-isa sa airport noong araw na umalis siya sa kanyang bayan. Hindi niya inakala na pagkatapos ng maraming taon, ang mga kamay na dating may hawak ng map ay makikipagkamay sa pinakabantog na mga doktor sa mundo. Ang seremonya ay ginanap sa Washington, D.C. sa isang malaking auditorium na puno ng liwanag. Nang banggitin ang kanyang pangalan, umakyat si Maea sa entablado na nakasuot ng simpleng puting suit, nakatali ang buhok at may kakaibang kalmado.
Sa ibaba, sina Richard at Ethan Hughes ay nakaupo sa unang hilera, nakangiti ng may pagmamalaki. Naroon din si Dr. Davis kasama ang marami niyang kasamahan. Nang umalingaw-ngaw ang palakpakan, naramdaman ni Maea ang bahagyang panginginig ng kanyang puso. Hindi siya tumingin sa camera lens. Hindi nag-iisip tungkol sa mga artikulo na mailalabas bukas. Nag-iisip lamang siya tungkol sa kanyang yumaong ama, na nagsabing kung minsan sa medisina, ang tanging bagay na nagpapanatili sa pasyente na buhay ay ang pananampalataya ng tagapagpagaling. Ngayon ay ganap na niyang naintindihan ang kahulugan ng pangungusap na iyon. Pagkatapos ng seremonya, nakatanggap siya ng isang envelope mula sa Pilipinas. Sa loob ay isang imbitasyon mula sa ospital kung saan siya nag-internship maraming taon na ang nakalipas. Isinulat nila na karangalan nilang magbalik siya sa bansa upang magbahagi ng kanyang karanasan sa International Conference on Urology. Tahimik na nakaupo si Maea, nakatingin sa papel na may pamilyar na logo, mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ang huling beses na lumabas siya sa pinto ng ospital na iyon ay umiiyak at nahihiya. Ngayon, ang parehong lugar na iyon ay nagpadala ng marangal na imbitasyon upang bumalik siya bilang isang taong nagdala ng bagong pag-asa sa World Urology. Inilapag niya ang envelope sa mesa. Walang sinabi, maraming emosyon ang magkasama sa kanyang loob, tuwa, pagkaantig, ngunit puno rin ng pasasalamat. Pagkatapos ng isang buwan, sumakay si Maea sa isang eroplano pabalik sa Maynila. Sa pagkakataong ito, wala na siyang pakiramdam ng takot o pag-aalinlangan. Nang lumapag ang eroplano, nakita niya sa window ang mga light streak ng pamilyar na lungsod. Ang mga kalsada na nilakaran niya ng libu-libong beses. Ngayon ay pamilyar at kakaiba. Sa airport, isang grupo ng mga batang doktor ang sumalubong sa kanya, kasama ang ilang mukha na dating student niya noong assistant lecturer pa siya. Tinawag nila siyang Dr. Reyes nang may paggalang na hindi pa niya naririnig sa sarili niyang bayan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na gumaling na ang lahat ng kanyang dating sugat. Ang seminar na iyon ay dinaluhan ng maraming international expert. Inanyayahan si Maea na magbigay ng panghuling talumpati. Nang tumayo siya sa harap ng daan-daang kasamahan at student, hindi niya binasa ang inihandang speech kundi nagsalita siya sa mabagal at taos-pusong boses. Ikinuwento niya ang kanyang paglalakbay, hindi nagtago ng mga yugto ng pagkabigo, ng mga araw na nagtatrabaho ng walang nakakaalam, ng mga sandali na minamaliit siya. Sinabi niya na sa anumang sitwasyon, dalawang pagpipilian lang ang mayroon ng mga tao, sumuko o maging matatag. At kung minsan, isang maliit na sandali lang, isang desisyon na maniwala sa sarili, maaaring magbago ang lahat. Nang tumigil siya, natahimik ang buong hall at pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang matagal na palakpakan. Pagkatapos ng seminar, may isang lalaking may uban ang lumapit. Ipinakilala niya ang sarili bilang representative ng pamilya ng isang dating pasyente. Ang CEO na dating nagpatanggal sa kanya sa trabaho maraming taon na ang nakalipas. Ang kanyang boses ay nagalaw. Sinabing ang kanyang matandang ama bago mamatay ay nag-iwan ng mensahe na humihingi ng tawad sa kanya. Nagkamali sila sa pagpasan sa kanya ng kasalanan na hindi niya ginawa. Sinabi niya na nagtayo ang pamilya ng isang scholarship fund sa Pilipinas na pinangalan ng Reyes of Hope upang tulungan ang mga medical student na nahihirapan bilang paraan ng pagtubos. Tahimik si Maea, hindi nagtanim ng sama ng loob, yumuko lamang bilang pasasalamat. Sa kanyang loob, ang lahat ng dating galit ay naglaho na. Sa mga araw niya sa Pilipinas, bumisita si Maea sa kanyang dating paaralan, bumisita sa puntod ng kanyang mga magulang, at nakipagkita sa ilang dating kaibigan. Nagulat ang lahat sa kanyang pagbabago. Ngunit hindi nagkuwento ng marami si Maea tungkol sa kanyang tagumpay. Sinabi lang niya na ang buhay sa Amerika ang nagturo sa kanya ng pinakamahalagang bagay, ang pagtitiyaga at kabaitan ay hindi kailanman nawawalan ng halaga kahit nasaan ka o anong trabaho ang ginagawa mo. Kapag ang isang tao ay gumawa ng tama, kahit sa tahimik na paraan, hahanap ng paraan ang universo upang ibalik sila sa landas na nararapat sa kanila. Nang bumalik si Maea sa Amerika, sinalubong siya bilang isang hero ng ospital. Ang research department na pinamumunuan niya ay naging isang independenteng sentro na pinondohan ng maraming medical organization.
Tinawag siya ng ilang international medical journal na simbolo ng pananampalataya sa modern medicine. Ngunit hindi hinayaan ni Maia na baguhin siya ng mga pangalan na iyon. Maaga pa rin siyang pumupunta sa ospital, kumakain ng tanghalian kasama ang mga nurse at nananatili ng huli upang suriin ang patient files. Minsan, tumitigil siya sa lumang hallway kung saan siya dating nakatayo at tumitingin sa silid ng pasyente sa pamamagitan ng salamin at naaalala ang kanyang sariling pakiramdam nang sabihin niya na 5 segundo lang. Nang taglagas na iyon, nagdaos ang ospital ng isang espesyal na seremonya upang parangalan ang mga staff na may malaking kontribusyon sa loob ng isang dekada. Inanyayahan si Maia na magbigay ng pangwakas na talumpati. Nang umakyat siya sa podium, nakita niya ang maraming pamilyar na mukha, si Dr. Davis, Richard at Ethan, ang mga nurse, student at maging ang mga pasyente na ginamot niya. Ngumiti siya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit mainit. Sinabi niya na sa medisina pati na rin sa buhay, naniniwala ang mga tao na ang himala ay isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ngunit sa totoo lang, ang himala kung minsan ay resulta lamang ng pagtitiyaga nang hindi pagsuko ng tumalikod na ang lahat. 5 segundo, 1 minuto, o isang araw hindi mahalaga ang oras, ang mahalaga ay kung nangangahas kang maniwala na may buhay pa. Tahimik ang hall, ang hangin ay naging napakalma na naririnig mo ang sarili mong tibok ng puso. Nagpatuloy si Maia, sinabing nang iniligtas niya si Ethan Hughes, hindi niya inisip ang himala. Naisip lang niya na kung nagkamali siya, ang pinakamasamang mangyayari ay 5 segundo pa ang lilipas. Ngunit kung tama siya, ang isang buhay ay maaaring mailigtas. At pinili niya na maniwala sa tamang bagay na iyon. Sinabi niya na ang nagpapabago sa tao ay hindi ang degree o status kundi ang compassion. Ang isang tao ay maaaring maging sweeper o head ng ospital, ngunit kung mayroon pa ring kabaitan sa kanyang puso, sila ay parehong healer ng mundo sa kanilang sariling paraan. Nang tumigil siya, tumayo ang buong hall at pumalakpak. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya, hindi na lamang paghanga kundi tunay na emosyon. Si Richard ay lumuluha, habang si Ethan ay nakayuko at nakangiti, na para bang naririnig pa rin niya ang umalingaw-ngaw na pangungusap. 5 segundo lang po mula noon. Lumingon si Dr. Davis at mahinang sinabi sa katabi niya na hindi pa siya nakakita ng sinumang makakapagpaiyak sa buong medical hall. Ngumiti si Maia, nakatingin sa unang hilera, naramdaman niya ang magaan na pakiramdam sa kanyang puso. Nang gabing iyon, nang umalis na ang lahat, nanatili si Maia sa ospital. Naglakad siya sa hallway, kung saan ang liwanag ay nagre-reflect sa pader, kung saan siya dating naglalakad sa katahimikan ng isang janitress, maraming taon na ang nakalipas. Ngayon, ang bawat hakbang niya ay mula sa isang taong natagpuan na muli ang sarili. Tumigil siya sa harap ng dating silid ni Ethan, tiningnan ang numero ng silid na nandoon pa rin. Isang nurse ang dumaan at nagtanong kung ano ang iniisip niya. Mahina lang siyang nagsalita. Iniisip ko ang tungkol sa 5 segundo na maaaring magpabago ng isang buong buhay. Pagkatapos ay lumingon siya, ang kanyang boses ay parang bulong. Kung may hininga ka pa, ibig sabihin ay may pag-asa pa. Nang gabing iyon, tahimik ang Baltimore. Sa malaking gusali na tinatawag na John Hopkins, ang ilaw sa research room ni Dr. Maria Elena Reyes ay maliwanag pa rin. Nakaupo siya sa kanyang mesa, isinusulat ang huling linya sa diary na patuloy niyang isinusulat sa loob ng maraming taon. Ang himala ay hindi nangyayari sa labas ng ating abot kamay. Ang himala ay ang sandali na ang mga tao ay hindi sumusuko sa pananampalataya kahit sa loob lamang ng 5 segundo. Maraming salamat sa paglalaan ng inyong mahalagang oras upang pakinggan ang kwento ngayong araw. Ang bawat kwento na aming ikinukwento ay hindi lamang mga linya ng teksto kundi isang paglalakbay ng pananampalataya, katatagan, at malasakit, mga simpleng halaga ngunit napakahalaga sa buhay. Sa pamamagitan ng kwentong ito, mapagtanto natin na kung minsan isang maliit na sandali lamang, isang paniniwala sa kabutihan o isang aksyon na nagmumula sa puso ay maaaring magpabago sa buong kapalaran ng isang tao. Ang buhay, kabutihan, at ang diwa ng hindi pagsuko ang tunay na himala na maaari nating likhain anuman ang kalagayan. Umaasa kami na pagkatapos makinig
Dadalhin ninyo ang aral na iyon sa inyong puso upang magmahal ng higit pa, maging mas compassionate, at huwag kailanman mawawalan ng pag-asa kahit sa mga sandali na tila pinakamadilim. Kung gusto ninyo ang mga kwento na may humanitarian meaning tulad nito, mangyaring pindutin ang like, ibahagi ang inyong mga saloobin sa ibaba, at mag-subscribe sa channel upang tulungan kaming magkalat pa ng mas maraming kabutihan. Ang bawat suporta ninyo ay isang malaking pagganyak upang patuloy naming ikuwento ang mga kuwento tungkol sa pananampalataya, sangkatauhan, at will to live. Taos puso kaming nagpapasalamat. Naway maging malakas, mapayapa, at puno ng kaligayahan kayo at ang inyong pamilya. M.